Hello mga ka-Vermi! Welcome dito sa ating Vermiskwela dito sa Quirino State University, Difun, Quirino. Well, ang proyektong support to mass production of vermicompost and vermicast in the province of Quirino ay nagsimula noong taong 2020 ng July. At ang proyektong ito ay sa pamamagitan ng big brain ng ating Vice President for Academics and Research, Dr. Elizabeth T. Carig. At syempre, sinuportahan naman ng ating University President, Dr. Hermenegildo F. Samoy Jr. And syempre, napakalaking suporta for the fund of more than 2.9 million from the Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research para sa pag-implement ng project na ito. So today, we will be sharing to you how to have a continuous supply of healthy and safe veggies and lots of harvest in your garden. Tulad dito, di ba? So tara, pasukin natin ang bunto ng pagbubulate. Kilalanin naman natin si Kuya Mark na nandito ngayon sa ating katabi. Okay, so Kuya Mark, pwede mo bang i-share sa amin kung bakit African Nightcrawler ang gamit natin dito sa Vermi Technology Project? Bali bang yung ginagamit namin dito kasi yung first na characteristic niya is hermaphrodites. Ibig po sabihin, may dalawa po silang kasarayan at sa loob po ng isang buwan, mabilis po silang magparami. Pangalawa po, voracious eaters po sila. Ibig sabihin, mahigit po sa kanilang timbang yung kinakain nila sa isang araw. Pangatlo po, humihinga po sila sa kanilang balat. Tapos yung isa pa po ay yung sa pagkain po nila ng mga substrate dito sa kwan, bali sa gabi po sila kumakain. So sila pala yung mga tipo ng bulate na working 24 hours a day. Ganda ha? So, sila yung mga tipo ng mga workers na without being told, gumagawa o tumatrabaho maski walang nagsasabi sa kanila. Ano nga ba yung mga substrate na ginagamit sa paggawa ng vermicompost, vermicast? Ang mga sumusunod ay halimbawa ng mga substrate na yung muslin na ginagamit namin ay kakawate, banana stalk, mushroom spent, at iba pang mga crop residues. After nating makolekta yung mga substrate na gagamitin natin sa paggawa ng vermicompost at vermicast, ay kailangan muna natin i-chop o i-shred yung mga substrate na nakolekta natin. After nating ma-shred yung mga substrate na gagamitin natin sa paggawa ng vermicompost at vermicast, ay kailangan muna natin i-pre-decompose ito sa loob ng 14 days. Kung ang objectives natin ay magparami ng bulate, ang dabis na substrate na dapat gamitin natin ay 75% na banana stalk at 75% na manure. Sa Difun Campus, meron kaming dalawang uri ng vermi beds. Yung cemented floor type at yung isa ay yung lupa lang yung floor niya. Kung wala tayong masyadong budget para sa pagpapagawa ng vermi beds natin, pwede tayong gumamit ng mga lumang drum. Ang gagawin lang natin ay butasan ito upang yung hangin ay makapasok doon. Ang pangatlo sa kailangan para makapag-produce tayo ng vermicast at vermicompost ay ang bulate. So ano nga ba ang pinagkaiba ng ANC compare mo sa normal na bulate?
So, yung ANC, yung mostly na kinakain niya is yung nabubulok na parte ng halaman na nasa ibabaw lamang. Compare mo dun sa normal na bulate na kung saan yung mismong lupa yung kinakain niya. After nating mailagay lahat ng substrate sa vermi beds natin, ay kailangan natin itong diligan. Sa pagdidilig naman, kapag mainit ang panahon, kailangan nating diligan yung mga substrate 3 to 5 times a week. Pag maulan naman, ang pagdidilig ay umaabot lamang ng 2 to 3 times. Okay, so mga ka-vermi, narinig natin mula kay Kuya Mark ang mga katangian ng African Nightcrawler, kaya siya ang gamit dito sa ating Vermi Technology Project. Na kung saan ang African Nightcrawler ay mabilis dumami, magaling kumain, sila ay humihinga sa kanilang balat, sila ay sensitibo sa light, kaya mas aktibo sila sa gabi, kaya nga sila tinawag na African Nightcrawler, di po ba? Okay, so ano pa? Meron silang complex digestive system, na kung saan halos lahat ng biodegradable materials ay kaya nilang kainin or tunawin. At isa pa, ito ang pinaka-the best na katangian ng African Nightcrawler. Sila ay nagtatrabaho 24 oras. No? Sila ay gumagawa or nagtatrabaho nang walang bayad. So, amazing, di ba? Ang nagiging result dun sa ating analysis, dun sa ating vermicast or vermicompost, mataas sa potassium. Okay, transfer lang natin itong mga unshredded biodegradable material dito sa kabilang bed. Para ilagay natin na pagkain ng mga magma-migrate na African Nightcrawler from that side ay yung shredded na at pre-decomposed organic material. So ito na yung ilalagay natin dito sa kabilang side as their food ng mga African Nightcrawler na manggagaling doon. Naturally, magmamigrate ang ating mga African Nightcrawler kung nasaan yung pagkain. So, dito natin ilalagay. Okay, so sa pamamaraan naman ng pag-harvest ng ating vermicast or vermicompost, ay may mga iba't ibang sistema tayong sinusunod. Kuya Mark, ano yung una? Una ma'am, kung medyo masipag-sipag po tayo, pwede po natin gawin yung pidot system. Paano ba yung pidot system, Kuya Mark? Kaya yun nga po ma'am, yung nasabi ko kanina, kung medyo masipag-sipag po tayo, wala po tayong masyadong ginagawa, pwede po natin pulutin yung mga ibang bayad dito sa vermi. Harvestable vermi po natin, vermicast. Okay, so ang vermicast o mga ka-vermi, ang vermicast ay ito rin yung tinatawag nilang black gold. Okay, so pwede nating i-scrape, Kuya Mark, sa pamamagitan ng kamay. Kung pwede din naman gumamit po tayo ng scrape. Okay, so ito po, black gold, mga ka-vermi. Ang ganda. Ito yung poop o tae ng ating mga vermi. At kung ating aamuyin, napaka-earthly ng kanyang amoy. Oh, wala. Amoy lupa.
after 45 days ay pwede na tayong mag-harvest ng vermicast at vermicompost. Depende kung balanse at tama yung pag-aalaga natin. Nakapag-produce na tayo ng mahigit 2,000 sako ng vermicast at vermicompost na kung saan naibigay sa mga napiling beneficiary mula sa iba't ibang municipality ng Quirino. Sumatotal, meron tayong 15 barangay na nabigyan ng vermicast at vermicompost. At sa 15 na barangay na ito, meron tayong mahigit 300 farmer beneficiary. Sa kabuuan, mula nung nag-umpisa ang proyektong ito, nakapag-distribute na tayo ng 1,768 na sako. Muli, ako ang inyong kabarmi, Rosel Burbos. At sana marami kayong natutunan sa ating Vermiscuela ngayong araw na ito. At abang-abang sa mga susunod na kabanata ng ating Vermiscuela. Hanggang sa muli! Bye!